In today's episode, we'll delve into a crucial topic that affects the vision of many people. He will share valuable information on understanding and managing cataract, including the latest advancements in treatment. Let us welcome Dr. Sherman Valero, an ophthalmologist from Makati Medical Center. Good morning, Dr. Sherman, and welcome back to Dr. Son TV. Good morning, Dr. Asar. It's good to be back, and good morning to all your viewers. I know. So imagine mo, happy na balik ka. It means, naku talaga, by request ng ating mga viewers, no? Salamat. So parang ang dami natutunan from the previous episode. That's why you're here, okay? And ito, Doc, no? So like what I mentioned, we'll be talking about cataract, okay? So siguro, can you first and foremost, I would like you to define what cataract is. Well, cataract basically is nagkakaroon ng paglalabo yung lens, yung natural lens natin sa loob ng mata. At ito ay nangyayari sa lahat ng tao, no? Hindi ito nangyayari sa sa particular people lang, but lahat tayo magkakaroon ng some form of cataract habang tumatanda tayo. Kasama talaga to sa pagkakaedad, katulad ng pagpuputi ng buhok, no? So lahat tayo magkakaroon nito to some degree. Minsan mas konti, minsan mas madami. I see. Pero Doc, parang may naririnig tayo na may mga cataracts among very young individuals. Anong klase? Meron, ang pinaka-common na cataract, yung tinatawag na age-related cataract, no? Which is yung sa nagkakaroon na tayo pag tumatanda. Pero meron din tayong mga special na cataracts katulad ng developmental cataracts, congenital cataracts, no? At meron din tayong mas maaga-aga nagkakaroon ng cataracts katulad ng mga patients natin with diabetes, no, and other kinds of diseases that can cause early onset cataract. I see. Okay, so paano malalaman ng ating viewers na kung cataract na pala yung meron sila? What are the most common signs? Well, unfortunately, medyo mahirap ma-distinguish ang cataract kasi very slow ang onset ng cataract. So, mabagal ang paglala ng cataract. So, nakakasanayan natin yung pagkakaula, yung pag-ulap ng paningin, pagdilim ng paningin. So, ulap is like parang cloudy. Cloudy, parang, no? Very gradual siya. Minsan ganyan. na lang, maano ka na lang na parang bakit maulap, mausok yung paningin na hindi ko na nakikita yung dati ko nakikita, no? So usually ang sinasabi namin sa patients is kailangan talaga may regular check-up para nababantayan kasi very gradual nga yung onset ng cataract. I see. So whatever the type of cataract is, so same lang presentation, kalimitan may pag-ulap, may blurry vision. Yes, okay, and okay, so ano ba sanhi ng cataract first? Para at least magka-idea din sila, teka muna, baka kaya ako nag-cataract kasi because of this condition. Well, as I've said, the most common is age-related. Talagang pag tumatanda tayo, magkakaroon talaga. Bakit, Doc? It's the degeneration of the lens. So, bagay lahat ng cells natin, bumabagal, humihina, no? Tapos nagde-denature yung protein sa loob ng lens natin. Instead of being crystal clear, parang kang may salamin, no? Na malinis. Habang tumatanda, nagkakaroon ng gasgas, dumidilim, no? So, lumalabo siya. But in special cases like diabetes, tumataas yung sugar sa loob ng lens natin, kaya nagkakaroon ng mas maagang pag-cloudy nung lens niya, no? Or other kinds of diseases, but the most common really is aging. I see. Okay, and when you mentioned about the diabetes, no? So, basically, kasi alam natin yan, may pagtaas ng sugar sa katawan, okay, blood sugar, to be particular. Basically, paano, Doc, kung kunyari, biglang nag-normalize na yung ang blood sugar nitong isang pasyente na to. However, cataract has formed already. So, can it still be reversible? Cataracts, unfortunately, are not reversible, no? Hindi talaga siya nawawala pag once it's formed, no? So, ang na lang natin is, if it's at an earlier stage at hindi naman masyado nakaka-apekto ng vision mo, hindi naman natin ginagalaw yun, no? Naku, kaya makasangbahay, bantay-bantay sa sugar kasi isa po ang diabetes sa mga causes ng cataract, okay? And of course, so, siyempre, di ba, una blurring of vision, but can it progress to total vision loss? Sometimes, no, kapag pinalala natin ang pinalala o yung tinatawag na nahihinog yung cataract, yung lens sa loob natin from becoming crystal clear, umiitim, namumuti, hanggang wala ka nang makita. No? And just like what you mentioned a while ago, this is permanent. It is permanent until you do something about it. No? Okay, so which is surgery. No? Cataract, if it has not caused any other
complications is largely reversible. But at least we have naman parang mga treatment options. Yes, which we have we shall be treatment discussing options. later on. Okay. And like sabi mo kanina, lahat tayo dahil tumatanda, every one of us will go through the process. Correct. Okay. And so siguro dapat yata i-prevent na lang. Yeah. How can one prevent from having it? Unfortunately, we really cannot prevent So, hindi rin cataracts. talaga. Hindi rin talaga. No, a healthy diet, a healthy lifestyle can probably slow it down a little bit, no? There's really not much proof to that. But, of course, ang importante is na-check. Na-check ka para nakikita kung nagde-develop na ba or kung yung significant na yung cataract. But in the end, ang the one who will decide to have cataract surgery is the patient. No? Kung nahihirapan ka na, then have the surgery. Some patients, kahit makapal na yung cataract nila, okay lang sila because they have very limited tasks lang naman. Pero meron like yung watch repairman, no, or doctor, oo. dentista. Especially dentist. Kailangan very, talaga. Particular mas yung mga maaga details silang, yan. o yung maraming So it depends on the needs, documents. Oo, okay, and of the depends on the patient. needs of the patient. Okay, and so basically, Doc, very critical dito, very important, yung pasyente na nagfa-follow up Yes, regularly, regular check-up. regular Correct. especially that if you have one of the conditions that Dr. Yes. Sherman has mentioned. Okay, so basically in your practice or generally speaking, when we talk about cataract, how young can one have the can have cataract? Yeah. The usual age-related cataract, So- nakikita natin yan 60s, 70s, no? But again nga, yung iba kahit very early, na-affect Need na sila nila. o na-affect na yung vision nila. Yung iba kahit mas late ng konti, they can wait, no? But the lifestyle of our parang elderly now is very active, so mas gusto nila malinaw talaga Saka yung lahat paningin. naka-gadgets na. Naka-gadgets na Teka lahat. muna, oo. anong may study ba saying that siyempre, di ba, recently lang naman yung mga gadgets talaga na parang it's a part of your daily life. Sa Yes. pagising mo, nahanap mo na yung Cellphone cellphone. mo, Okay. oo. And then ngayon, one can live without a watch Oo. as long as he or she has a Yes. phone with her Oo, or him, correct. no? So basically, kapag ba ito, paggamit ng gadgets, Yeah. nakapag-contribute ba to sa formation ng cataract? Not really. Not No, really. but it can cause eye strain, no? It can cause you to notice the blurring of vision much earlier kasi nga mas task na mas heavy na yung visual task mo ngayon. So mas kailangan mong mas malinaw na vision. I see. So may urgency na paayos. Mas nagkaka-urgency, So parang pag inisip mo oo. ako, parang thankful tayo sa gadget kasi basically kesa Pero wag naman mag-progress nating sobrahan. Yeah, but that's on the lighter Oo, note, Doc. oo. Okay. And then, okay, so basically, so depende nga, no? So pwede mas maaga. Okay, but of course, we advise po yung mga pasyente, no? Yung mga ating mga kasangbahay dyan, na may mga medical conditions po related which can like contribute to the formation of cataract to see your doctors right away. So wala namang masama. Kasi di ba yung iba, like sa ibang bansa Yeah. kasi, especially those developed countries already, sa kanila parang usually yung nagpapacheck up talaga. Yes, Sa atin, oo. minsan kahit may pain, pag palala na. wala na talagang makita, nangangapa na, doon na lang nagpapatingin. Oo, eto na naman po si Doc Sara, nagre-remind na paulit-ulit niya ako dito. Early diagnosis would mean early management and prevention of complications that may arise. Okay, so mas Correct. maganda po yun. Tama, Doc? Yes. You agree? Yeah, and when we catch cataracts earlier, pag masyado na kasing hinog yung cataract, at masyado na ring matanda yung patient, the surgery also becomes more risky. Diba? So, syempre, mas gusto mo to give the best quality of life to the patient. Yeah. So, bakit mo aantayin na nangangapa na yung pasyente bago I niyo know. operahan? Saka hindi. diba? Kasi, eto Doc, I have to ask, no? Pero babalikan ko Yeah. yung nangangapa na ganyan, okay? So, di ba we have like central vision, yung Yes. nakikita natin. We also have peripheral Yeah. vision. Yung parang pag peripheral sa gilid po, hindi mo pa, pero may nararamdaman ka na, may nakikita. I mean, sa cataract, di ba, sabi nyo nga lente, Yeah. meron ba yan na parang mas affected yung central versus periphery and otherwise? In general, lahat affected. lahat talaga. In general, lahat affected. So, that would mean compromisation of the safety of the patient Yes, also. Kasi yes. syempre, kung Oo. hindi mo masyado malabo, Oo. mas prone ma-aksidente. Correct, oo. So, lalo na yung mga senior natin. Senior citizen, pag hip nadapa, fractures. fracture, Oo, tapos oo. ihihiga, and then magkaka-bed sore, magkaka-pneumonia. Yes. That's it, sepsis Yeah. and that's it. So, itong mga bagay po na to ay kaya namang ma-prevent. Yes. No? Just see your friendly ophthalmologist. Correct. Okay? So, magandang takbo ng conversation natin, Doc, ha? But anyways,
So mga kasambahay, nako, maganda po yung talakayan natin. Ako, very common po ito, lalo sa ating mga mahal na mga seniors, no? Okay, wag na natin intayin dumating po dyan. So wag po kayo magpapalit ng channel, magbabalik po ang Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Nako, pero bago po natin ipagpatuloy, panoorin po muna natin ang detalye ng pasyenteng lumapit po sa ating programang Doctors on TV. Ang naramdaman ko lang dito, lumabo lang yung paningin ko. Tapos, wala naman akong ibang na ito lang ang hindi ko makuhan. Hindi ako makakakita na. Pero itong kabila, medyo maliwanag pa yung tingin ko. Ang ating mga mata ay isa sa pinakamahalagang parte ng ating katawan dahil ito ang isa sa mga nagsisilbing ating pisikal na gabay sa araw-araw ng paggawa. At kasabay ng pagtanda ng tao, isa ang mata sa pinaka-naaapektuhan. Tulad na lang ni Aling Lydia, isa siya sa mga matatandang nakararanas ng panlalabo ng mga mata na kung tawagin ay katarata. At dahil sa hindi maayos na paningin ay nagiging abala ito sa araw-araw na kanyang ginagawa bilang kasambahay. Kaya naglalakad ako, madilim na. Kahit araw, naglalakad ako, hindi ko nakikita na mataas yung nilalakaran ko. Kaya natitisod ako, minsan napapaluhod ako, ganun. Sumubok man ng maraming beses na maipatingin ang kanyang mga mata sa doktor, ngunit siya'y bigo. At sa mga taong nagdaan, ang dating liwanag sa kanyang mata ay unti-unting nagdidilim. Napacheck up ko pa ito sa Parañaque. Doon ko napacheck up to sa doktor. Tapos binigyan ako ng gamot na pangpatak. Pero wala din na Tapos nagpatingin ulit ako, ganun din. Binigyan lang ako ng pangpatak hanggang sa ngayon, lumabo na talaga. Yun ang naramdaman ko. Paunti-unti na lumalabo yung paningin ko. Tapos nagbabasa akong ganun. Na ko pa, naaninag ko pag malayo. Pero pag malapit, hindi ko na nakikita. Basta maliit, hindi ko na nakikita yun. Malaki, nakikita ko. Tapos yun na, unti-unti hanggang sa hindi na ako makabasa dito sa kabila. Taon na yun taon na rin na matagal ko nang nararamdaman to na unti-unting lumalabo yung mata ko. Ganon. Hanggang sa ngayon, lumabo na talaga ng tuluyan. Kakulangan sa pinansyal para sa operasyon ang ipinangangamba ni Aling Lydia. Hindi kasi sapat ang kanyang kinikita bilang kasambahay. At kahit na lamang siya'y may katarata na, pinagtsatsagaan na lamang niya ang kanyang salamin upang may maaninag sa kabila ng nanlalabong mata. Yung katarata nga, nag-uumpisa na hanggang sa lumabo na. Gusto ko magpakabit ng salamin para maliwanag yung hindi na ako kinabitan dahil sobrang hinog na daw yung katarata ko. Hanggang ngayon. Kaya ito na lang yung salamin ko na pinag-aanuhan ko. Gusto ko kasing mapa-opera dahil para maliwanagan na yung paningin ko. Wala kulang sa pera And for the confirmation of her diagnosis, still here with us is Dr. Sherman Valero, an ophthalmologist from Makati Medical Center, para po ibahagi sa atin ang naging mga test na ginawa po sa ating pasyente. Okay, Doc, so kamusta yung pasyente na inyong nakita po, yung lumapit dito sa atin sa Dr. Sonti? Yes, so yung nakita natin yung patient, we did a complete examination, history and physical examination. It seems na medyo matagal nang malabo yung mata niya. No? Mas malabo yung isang mata kesa dun sa other. Pero pareho na siya nagkakaroon ng issues with their vision. And after complete history and physical examination, nakita natin may cataract talaga. Sinilip natin siya doon sa equipment na ginagamit natin, slit lamp, which is parang we magnify the view of the eye at nakikita natin kung ano yung nangyayari sa loob ng mata. At na-diagnose na nga natin siyang may cataract. No? At pag na-diagnose ka na ng cataract at napag-usapan nyo na ng patient kung ano yung gagawin, which is in her case, kailangan na natin talaga siyang operahan. I see. No? Kasi medyo makapal na.
one eye, actually, very little na lang yung nakikita niya That's doon. sad. Oo. So, Pero Doc, before we proceed to the management, okay, so I would want to know para at least din sa mga viewers din natin, okay, na may sila or may mga kaanak po Yeah. na may cataract, usually ano po yung mga diagnostic measures that you usually do to confirm the diagnosis of cataract? To confirm the diagnosis of cataract, it's just usually examination with the slit lamp, no? Yung equipment na ginagamit natin. Tinitingnan natin na magnified view yung mata. And then once we diagnose it and once napag-usapan na natin na kailangan operahan, no, gumagawa kayo ng mga test to measure the implant na ilalagay sa loob ng mata. So yung mga ginawa na test kay ma'am is to measure the implant na ilalagay sa loob ng mata. So depende kung gaano yung extent ng cataract, ganun ba? Doc? Hindi. Para makuha natin yung tamang grade sa loob ng mata. Pagka opera niya, hindi na niya kailangan ng salamin. That's the so- additional benefit. So basically, this additional benefit. It's additional not like benefit. parang cataract extraction only. Oo, kasi yung tinanggal mong lens, parang yung salamin mo, Yeah, no? kailangan Pag mong tinanggal mo, palitan. kailangan mong palitan. At papalitan natin ng sukat na sa mata mo. Okay. We do that now. So basically, at least the patient can go back to her Yes, normal life. oo. Okay. And so ito nga, yung sa pasyente na to talagang very urgent na rin na maoperahan. Yeah, although yung isang mata niya, nakakakita na naman, pero hindi na rin ganun kaganda. So sabay na lang, isa. Hindi. Or- We usually advise to do it one eye at a time. Oh, okay. Even if there's a necessity to operate both. Ang ano naman, usually naman kasi pag naoperahan mo na yung isang mata, halimbawa magkasing kapal magkasing hinog yung cataract, maoperahan mo yung isang mata, Makaka-help makakakita na. Oo. But in the event, but of course, if you have to do that, usually what time interval are we talking about? It depends, no? If personally, I usually wait around a week or so to make sure. maikli lang naman. To make sure that the first eye is okay. Before you even operate on the Oo, second kailangan one. na muna tayo, sigurado tayo na okay yung unang mata. And then, since nga nakakakita na yung isang mata, wala nang masyadong rush to do the other eye unless it's medically indicated, nagkakaroon na ng complication, I see. then you become a little bit more, mas parang aggressive. No? Pero normally, one eye at a time. I see. And how tedious is cataract surgery? I mean, gano'ng Well, katagal din, ganyan? Well, modern cataract surgery, ano na yun, yung distinction, modern cataract surgery, is usually very quick, no? How quick is around that? 30 minutes, siguro. Mabilis. In a majority of cases, around 30 minutes or even less. No, we do it under eye drop anesthesia, topical anesthesia. So it's painless. May konti ka mararamdaman pressure. How Siguro konti is parang may dumidiin, manipulation. parang may dumidiin sa But mata not really mo. extreme pain. Hindi ka parang hinihiwa or ano. No? So, we usually do it under eye drop anesthesia. Tapos, gising ka. And then, uwian lang siya. No? So, So right away naman. Right away, you can go home. I see. Okay. And kanina you mentioned about yung mini-measure nyo yung lens that is, the lens na ilalagay mo, Yes, okay, that correct. is like appropriate for the patient, no? So meron ba yung magkakaibang klase ng lenses? Can you share sa ating mga viewers? May mga iba-ibang klase na tayong implant na nilalagay sa loob ng mata, no? Modern cataract surgery nga, nagkaroon din ng mga modern implants, no? The standard implant is pag nilagay namin sa loob ng mata at sukat na sukat siya, malinaw para sa malayo, no? Hindi mo kakailanganin ng salamin para sa malayo, pero kakailanganin mo ng salamin pang reading, no? Pero may mga bagong implants na ang tinatawag namin ay multifocal implants, which is pang malayo at pang malapit. So, hindi mo nakakailanganin din ng reading glasses, no? So, yun yung mga bagong implants na nilalagay natin. So, okay. So, mas mataas ang presyo niyan because Siyempre, of... because of the technology. The surgery itself is exactly the same. But of course, syempre, para sa benefit ng ating mga viewers na hindi lahat can afford, Doc, Oo. talaga. Yan ba kaya makover din sa mga PhilHealth? ganyan? PhilHealth covers for a part of it. No, it depends on what institution you go. Merong mga institution na kayang i-cover ng PhilHealth. But usually, ang kino-cover lang ng PhilHealth really is the standard implant. The but at least monofocal that's implant. big help already, Oo, no? So that we oo. have to commend also yung Yes. ating gobyerno, no? Yeah. Okay. Ito kasi 'di ba yung ano ba yung mga risks, okay, that come with the cataract Okay. surgery. Kasi iba natatakot, Yes. sabi nila. Teka, ang hirap, paano ba yun? Pagka inopera ako, baka mamaya masara ko yung eyes ko. But of course, di ba, Oo. there's an Yes, an instrument that you put Yes, there to ensure the stability na nakabukas talaga yung Oo. Well, cataract surgery is one of the most routine surgeries that we do sa mata, no? Parang
thousands upon thousands of cataract surgeries being done. Congratulations, Doc. Feeling ko, baka ikaw, ang dami mo Ay, talaga hindi kasi naman. nagawa. Hindi. And for the most part, more than 99% of it turns out okay. No, but every time may surgery, there's always a risk, no Yeah. matter how routine we say it is. No, ang cataract surgery, ang usually na ang sinasabi namin sa patient is ang potential risk are infection, bleeding. Pag masyado makapal yung cataract, minsan hindi namin natatanggal lahat and you will need a second surgery. That's why hindi rin namin masyado pinapatagal na mag-antay before cataract surgery because it becomes more difficult. Yung sinabi nyo Oo. nga kanina, pag masyado nang hinog, Oo, diba? mas mahirap. Or minsan hindi malagay yung implant, no? So may mga Best lahat talaga. naman ng surgery. But of course, it's basically weighing the, Yes, diba, the oo, benefit, lalo na oo. kung kailangan Eh kung over it. compare mo naman sa risk mo na madadapa ka or Tsaka hindi ka yung makatrabaho. discomfort, Oo, diba? yes, Parang correct, kawawa din oo. naman yung mga Quality of nagsasuffer. life. Quality course, of life yeah. talaga. And, okay, so the moment na nailagay na, okay, natapos yung cataract surgery, so how long is the recuperation period and before the patient even goes back to yung ano niya, yung normal vision? Usually, if everything is unremarkable, the next day, makikita na ng pasyente na yung difference sa vision niya, no? Because nga it is under topical anesthesia, walang kailangan anesthesia na mag-wear off, no? And then, mas malinaw na, siguro konting a little bit of haze dahil medyo maganang konti. But usually, we tell our patients, you know, you can go back to your regular activities maybe after a week or two. No? Wala lang masyadong, you know, bruskong activity. Hindi lang don't go Yeah. boxing, don't go don't go... Ang saklap naman, no? Di maganda kakalagay lang, tapos nag-boxing nag-boxing ka, tinamaan ka pa. No? Sorry naman, Or be careful no? with babies. No? We've had lolas na dahil tapos nag-alaga sila nadadali. nadadali ng... ang fist ng baby, tama-tama Oo, sa parang mata mo. boxer nga talaga. Ako din ilang beses ako na boxing yata ng So, mga be anak careful. ko. na Meron baby. naman tayong protective goggles na nilalagay. Yeah, okay. So, you mentioned about the protective Yeah. goggles. Okay, so what other post-surgical care that Yeah. you usually give? Yes. Mga instructions po. We usually tell patients, be very particular about hygiene, yung paglinis po. Kasi ikaw magpapatak ng gamot sa mata mo, no? Kailangan malinis ang kamay mo, hugas ka muna ng kamay bago ka humawak ng mata mo. Kasi bagong Yeah. opera yan, syempre may sugat. Kahit na gaano kaliit yung sugat na sabihin natin, maaari ka may impeksyon, no? Huwag masyadong magbubuhat na mabigat, huwag tatamaan yung mata, no? And just protect the area. I see. Okay. And so usually, di ba sabi niyo, Doc, magkakaroon pa yan ng like, hazy pa siya because of the inflammation, Yeah. yung pamamaga. Yeah. Okay. Yung parang the patient is perfectly okay na, tapos na yung healing period, when is that happening? Usually, with modern cataract surgery, you stitchless cataract surgery, within a week, you'll be okay. Yung iba nga, within a few days, okay na. How about yung mga protective goggles? How long? I usually tell yeah. my patients, mga a week. 1 week One lang. week, 1 week okay. So yung mga nakikita ko pala ibang patient talagang maano lang sila, natatakot siguro kaya Oo. parang for long ginagamit pa rin Yes, nila. So oo. yun, but at least pwede naman pala. Yeah, a week. Basta lang, huwag matatamaan. No? Be Yeah, careful okay. lang. And ano po yung mga expectations? What do the patients after like a cataract surgery expect? Okay. There should be improvement in vision. No? Yun yung unang-una. Kailangan gumanda yung vision. Kasi yun yung purpose ng cataract surgery. That's why, even before the surgery, ginagawa namin lahat ng test to ensure na walang ibang nangyayari sa likod ng mata. Yeah. Kasi kung may ibang problema, you might not get very good results. No? Pag halimbawa may nangyayari sa likod, katulad ng hemorrhage, glaucoma, or whatever, we tell the patients na kahit tanggalan natin yung cataract, baka hindi makuha yung optimum results. But we still need to take out the cataract. So, if all goes well, dapat may improvement talaga ng vision. Pagliwanag, paglinaw. No? I see. Kung yun lang talaga yung primary Yes, problem. correct. So meaning, pwedeng mangyari rin talaga na parang hindi pa rin nagkaroon ng complete clearance sa vision. However, it's because of may ibang another problem. underlying Kung okay naman problem. lahat yung surgery. I see. no? So talagang kaya kailangan so basically, it's not like parang pagka-check up mo, i-opera kagad. Oo. So series of Kailangan tests. talaga. That's why, yun yung hahanapin nyo sa doktor nyo. Dapat, bago kayo sabihan ng operahan kayo, i-examinin kayo na mabuti to make sure that we are ruling out other problems aside from cataract. I see. And how important is parang lifestyle change for these patients na nag-undergo ng cataract surgery? Actually, what we would notice is that
after cataract surgery, especially those with mature cataracts, yung ano nila, mas nagiging active sila because they see better, they can do more activities, no? In terms of lifestyle change, wala naman, kung wala naman siyang pre-existing na diabetes or whatever, usually we just tell them to go about their usual business, no? So basically, wala na talagang nakakatakot, no? So basically, yung risk talagang kasama dyan. But Yes. at the end of the day, kung ano yung objective mo, tapos kung cataract lang talaga yung problem, napakaganda talaga ng outcome, Doc, no? Yes, So basically, correct. naku, itong pasyente natin, wala talaga siyang dapat ikatakot. And katulad ng minention nyo, series of tests na naman ang Correct. ginawa. And sa test nyo ba sa kanya, basically talagang cataract lang yung issue? Mukhang cataract lang talaga yung issue. We Oo, completed a battery of tests, no, including yung ultrasound kasi nga hindi na namin makita yung likod ng mata niya dahil oo. sobrang cataract. This is pre-op, no? Pre-op. But of course, syempre, laging alam naman natin sa ating mga doktor, no, sometimes intraoperatively, hindi rin natin Oo, depende. oo, But of course, pero if we're talking about cataract and yung mga test na ginamit Best mo, effort. Best So, effort best yan. effort Okay, talaga. and Oo. okay, so basically, I'm sure she's excited na, no? So, basically, ito na, pwede na siya talagang mag-cataract surgery. Pwede na. Okay, naku mga kasambahay, bago po tayo magtapos, tutunghayan natin ngayon ang naging surgery ng ating pasyente. Panoorin po natin ito. Sa awa ng Diyos, naging daan ang programang Doctors on TV upang maipatingin sa doktor ang mga mata ni Aling Lydia. At ang kanyang pinakaasam na kahilingang operasyon ay natuloy rin sa tulong ng mga doktor sa Makati Medical Center na masayang ibinahagi ni Aling Lydia. Nung pumunta ako sa ospital, inano ako ni doktora kung okay na ako. Sabi ko, okay na po. Gusto ko na po maoperahan. Yun ang sabi ko. Ngayon, nung pinapasok na ako sa operating room. Tapos, yun. Maghintay lang ako sandali at nandoon na rin si Doc Valerio. Inoperahan na nila ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil naoperahan na rin ako. Ang paninging dating nagdidilim, ngayon ay nagliwanag na rin. Kaya laking pasasalamat ni Aling Lydia sa Diyos at sa mga doktor na tumulong sa kanya upang siya'y maoperahan. Luminaw po ang paningin ko at saka naginawaan na po ako pag kumikilos dahil nakikita ko na yung ginagawa ko. Kay Dr. Valero, nagpapasalamat po ako sa kanya. Tsaka kay Dr. Navarrete, papasalamat din ako sa kanya dahil naoperahan na ako. Naginawaan ang paningin ko. Nagpapasalamat po ako ng maraming pasalamat po at nakakita na po ako at malinaw na po ang aking paningin at nakakakilos na po ako. Lalong-lalo na po kasambahay po ako. Yun po, na maayos na po ang pagkilos ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naku, nakakatuwa naman, Doc. Kasi parang, dahil naging maayos ang surgical treatment po ng ating pasyente. Thank you Yes. very much, Doc. You're welcome. And thank you very much, Dr. Sherman Valero. Ayan, tatandaan ko yung name na yan. Kasi malaking tulong po ito para sa ating kababayan, di ba? Siyempre, ang laking maiibsan siya dito sa nangyaring paggamot niyo sa kanya. Thank you very much po. And salamat din po dahil sa pagtutok niyo sa kanya ng maayos hanggang sa magbalik ang kanyang paningin. That's such a big help. And Doc, baka siguro pwede niyo kaming bigyan ng mga parting words sa ating mga viewers with regards to cataract or whatever message you would want to share. Okay, so ang siguro may papayo ko lang sa lahat ng viewers natin is huwag kayong matakot magpatingin sa doktor sa mata kasi doon lang natin makikita kung nagkakaroon tayo ng issue sa ating mga mata, no? Kasi yung iba sa maagang stages wala tayong nararamdaman. So pinakamaganda, regular check-up lang po. Ayan, thank you very much. Saka paano naman kayo matatakot, napakagaling, napakabait, di ba? Very warm si Dr. Sherman Valero. And Doc, baka you might want to invite them to visit you here at Makati Medical Center. Actually, ang message ko lang really is to see your eye doctor, no? Kahit nasaan man lang sila, see your eye doctor.
Okay, thank you once again, Dr. Sherman Valero, an ophthalmologist from Makati Medical Center. We hope mga kasambahay, naku, marami po kayo natutunan mula sa ating episode ngayong araw. Basta dito po sa Doctors on TV, our primary goal is to offer health tips that inspire and guide you toward a good life. Naku, kaya wag muna kayong maglilipat ng channel, magbabalik po ang Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV. Naku, ang pagtaas po ng ating blood sugar level ay may epekto sa ating mga paningin. And to keep our blood sugar level normal, here are some natural ways. Kamusta mga kasambahay? Alam nyo bang iba't ibang sakit ang maidudulot ng mataas na sugar sa ating dugo? Ang sobrang pagbaba naman nito ay makakasama din sa ating kalusugan. Kaya naman, napaka-importante na mapanatili nating nasa tamang level ang ating blood sugar. Tatalakayin natin ngayon paano nga ba natin mababalanse ang sugar sa ating dugo. Siyempre, alam natin ang diabetes at ang mga related na pagtaas ng sugar ay isang lifestyle and metabolic disease. So, napaka-importante yung lifestyle para maiwasan natin ang pagtaas ng sugar, maging yung komplikasyon gaya ng panglalabo ng mata, maging katarata, lalo na po yung mga nagkakaedad. So, syempre, ang una-una nating tututukan sa ating lifestyle yung ating proper nutrition. Dahil ito ay tungkol sa sugar, ang akala natin ay matamis lamang ang nakakapagpataas ng sugar. Dapat maiiwasan natin yung may mga gluten, lalo na po yung mga carbohydrates, yung mga pasta, yung mga pansit, yung mga tinapay. Dapat ginagawa nating moderation yan kasi ito po ay nagdudulot ng mas taas na ating sugar sa ating katawan. Maging yung pong mga artificial. Oo, naniniwala tayo na mga zero or artificial sugar ay mas lalo pong magpapalala ng ating pagtaas ng asukal at pwede pong magpalapot ng ating dugo na lalo na po sa ating katawan. Siyempre, importante, lalo na po yung may mga diabetes o nagsisimula pa lang tumaas ang blood sugar, napaka-importante yung pagpapawis o exercise na ginagawa natin. Kung hindi niyo po kaya yung mga mabibigat na mga exercise, lalo na pupunta sa gym or di kaya yung regular na mga Zumba or mga slow exercises, yung simpleng 30 to 1 hour na paglalakad regularly ay pwede po makatulong para tayo pagpawisan, para po ma-encourage yung ating pancreas na mag-produce at magtrabaho na merong insulin para po ma-regulate yung ating sugar. Maging yung pong ating mga vices na ginagawa sa ating katawan, lalo ng pag-inom na mga excessive na mga artificial juices, yung ating pong mga sources ng mga caffeine, yung pong ating mga iniinom ng mga cola, ay dapat po ay napapalitan. Napaka-importante ng tubig sapagkat yung pong 8 hanggang 12 baso ng tubig ay nakakaiwas po na mapababa ang pagtaas ng sugar natin. At syempre, mapapanatiling hindi malapot ang ating dugo. And importante rin po na namomonitor natin ating blood sugar. Kung meron po kayong monitoring sa inyong bahay na glucometer, or importante kung sa pinakamalapit po natin mga health center, health facilities, ay regularly namomonitor natin yung ating blood sugar daily. Maging yung ating pong mga kinakain na mga prutas, kasi minsan nasosobrahan natin, meron din po yung bilang, at least 1 or 2 slices or mga 10 piraso kung yan po ay mga grapes, rambutan. Kailangan meron pong bilang na 10 hanggang 12. Ating sinatabi kong vitamin D3, kailangan dahil nga po yan ay metabolic disease, kailangan yung vitamin D3. Kailangan natin magkaroon ng desisyon na natin na mababaguhin natin yung ating lifestyle, magkaroon tayo ng disiplina sa pagpili ng kinakain. And then of course, mapapanatili natin yung isang D ay yung determinasyon na talaga naman tayong babaguhin natin yung ating lifestyle. So pwede tayong mag-shift, lalo po yung ating diet para maiwasan natin yung pagtaas ng sugar at pwedeng hindi mag-aggravate yung mga komplikasyon gaya ng panlalabo ng mata, maging yung katarata na nagiging sakit dahil po sa pagtaas ng asukal. Number 1, kailangan
matataas yung ating mga source ng fiber. Yung gulay, prutas, mas makulay ay mas maganda. Importante, meron yung po yung mga antioxidants, yung vitamin A, para maganda-maganda sa ating mga mata, maging sa ating daloy ng dugo, yung C, na napakaganda antioxidant, magpapaluag, magpapalabnaw ating dugo. And E, the beauty vitamin, ay napaka-importante na kasama ng ating mga diet. Ang isa sa mga minerals na napaka-importante ay yung chrome na tumutulong na ma-regulate ang ating blood sugar at ma-encourage na mag-produce o magtrabaho yung insulin, lalo po kung tayo ay kung may mga deficiency na mga type 1 or type 2 diabetes. Maging yung pong mga magnesium ay tumutulong din mag-regulate na mapanatili maganda ang ating blood sugar levels. Maging yung mga fiber, yung fortified fiber, yung pong mga broccoli, yung mga cereals, ay nakakatulong din na very rich sa mga macro and micro minerals para po maganda-maganda ang ating dugo, hindi po siya malapot, hindi sobra ang tamis, at nare-regulate yung pong blood pressure, bagay yung pong sugar levels ng ating katawan. Sana ay nakatulong sa inyo ang discussion natin sa episode na ito. And for more natural tips, stay tuned dahil natural is beautiful only here at Naturally Yours. Naku, sana po ay marami kayong natutunan ngayong araw. We consistently emphasize prioritizing your health for a good life. At sa lahat po ng may mga pinagdadaanan, naku, lalo na po sa kanilang mga kalusugan, may God bring healing and guidance to each one of you, mga kasangbahay. And with that, we conclude today's enlightening episode. But before we end, take a moment to watch this. Watch these snippets for the upcoming episode on Sunday. Ito yung cancer or malignancy po na nakikita natin sa malaking bituka or yung tinatawag natin large intestines or colon. It usually starts as a polyp, maliit po na kuntil na tumutubo po sa loob ng ating colon. Tapos eventually, over a span of say mga 10 to 15 years, pwede po siyang maging cancer if left unmonitored. At yan po mga kasangbahay ang aabangan natin sa susunod na linggo. And as we wrap up today's episode, we'd like to extend our gratitude to all our viewers for their unwavering support. And I would like to greet BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio, at syempre ang ating Kuya Daniel Rason na walang sawang sumusuporta sa mga adhikaing public service. May God always protect you and grant you a healthy life. And syempre binabati ko yung aking kambal, si Iyo Iyahay, and si EJ po, and also Doc Alain, and of course, mga pasyente natin sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. And Nanay and Tatay, I love and miss you both. At sa atin pong mga kasambahay, syempre maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Doctors on TV. And please like and follow my Facebook page. Just type on Facebook search box, Dr. Sara Barba Cabudil. We hope you found this discussion informative, empowering, and inspiring. Remember to follow us on social media for updates. Don't forget to tune in next time, God willing. Muli po, magandang araw at maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba Cabudil. Let's make it a habit to learn about good health, only here at Doctors on TV. We would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a heart, located at Amarsal Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Makati Med Wellness Center, located at 7th floor, Ayala North Exchange Tower 1, Legazpi Village, Makati City. We would like to thank Adlaon Optical, located at ground floor Super 8 Warehouse Poblacion, Bariwag, Bulacan, 0922-878-5911, and second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Asian Breast Center is the premier healthcare facility dedicated to breast health and wellness. It specializes in breast cancer diagnostics, treatments, and disease management, offering state-of-the-art technologies in treatment guided by American standards and guidelines.
Visit their Facebook page at facebook.com/Asian Breast Center PH. The Asian Breast Center is located at the 8th floor of Centuria Medical Makati, located in Kalayaan Avenue, corner Salamanca Street, Barangay Poblacion, Makati City. The center is open Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m., except holidays. To get the best level of care, you can book an appointment by calling their mobile number at 0917-127-3278 or send inquiries through email ask.abc@asianbreastcenter.com. Breast cancer is curable and treatments are affordable when detected and diagnosed early. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867 or 02-824-9360, or you can email them at lgsalesco@gmail.com. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabodil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact them at 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Dr. Sara Barba Cabodil would like to express her gratitude to Medical Depot, healthy num-num food. Really dough.